sa pagbasa ng ating salitang pagninilayan ngayong oras sa sandaling ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos, sa oras sandali pong ito, pinupuri ka po namin, tinanakilap sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa buhay pong bawat isa na patuloy na andito po, Panginoon, na ikaw po, Diyos, ay patuloy namin na paglilingkuran sa ganitong mga oras sandali, Panginoon. Thank you po, Panginoon, sa mga buhay namin na patuloy na iyong sinasama at kinakalinga. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal. Salamat ka, O Diyos, na patuloy na sumusubaybay, O God, sa bawat isa sa amin. Salamat sa karunungan, salamat sa kaalaman na patuloy mo binabigay sa bawat isa sa amin, sa bawat pagninilay po namin ng mga salita. Nariyan kang buhay na Diyos para sa amin, O Diyos. Ang hirap po namin, Panginoong Jesus, iyong samahan muli sa sandaling ito ng aming pagpilay ng iyong mga salita. Sa iyong papurit pagsamba, Ama, sa pangalan po na Panginoong Jesus. Amen and Amen. So ito po ating pong pagdinilayan. Ayan, sabi nga po yun na hapag ang Diyos sa lahat. Ibig sabihin, wala nga akong pinipili ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa ni Ma'am Annalyn, na malinaw sinasabi dito na may isang hiwaga na ibig nga sabi ni Pablo na ibig malaman niyo para hindi maging mataas ang palagay niyo sa inyong sarili. So, ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala. Hindi panghabang panahon, ito'y tatagal lamang makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hitil. So dito po sa verse 26, sabi nga po dito ay sa gayon maliligtas ang buong dayang Israel ayon sa nasusulat, magbubuhat sa sayo ng tagapagligtas, pauwiin niya ang kasamaan sa lahing Jacob. So dito po pinakikita na ito pong praise na ito o itong verse na ito ay sabi nga po ay ibig sabihin ay lahat po Israel ay maliligtas. Ano po, lahat ng mga Israelita ay andun ang kaligtasan. Ibig sabihin kahalos kabuuan ng mga Hudyo ay andun nga po na kung saan ay sa final, sa susunod, sa mga henerasyon na kung saan bago pa isilang dumating ang ating Panginoong Jesus ay andun na nga po na merong sa kabuuan po ay dahil sila nga po yung bayang pinili ng ating Panginoon ay andun nga po na pinakikita na ang kaligtasan ay matatamo po nila. At yun nga po, sabi nga po ay pinakita dito na kung saan ay yung isang sabi po dito, some say na kung saan ay majority of Jews o yung mga Hudyo in the final generation before Christ will turn to Christ for salvation. So ito daw po yung magkakaroon ng sila daw po ay yung mga Diyos na ito pagdating ng panahon ay matatanggap ang kaligtasan. Meron naman nagsasabi na other polls say that using them Israel for spiritual nation of Israel made up everyone. Ito po ibig sabihin pag sinabing Israel kasi nga po dahil tayo nga po ay naiugpong na sa isang puno sa pamagitan natin Panginoong Jesus. Tansin mang nananalig na nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, Hudyo man o Hintil, ay tunay na magkakaroon po ng kaligtasan. Sabi nga po dito ay who has received salvation through faith in Christ. So ito po ibig sabihin pag sinabi nga pong all Israel, ibig sabihin lahat ng mananampalataya will receive God's promise, gift of salvation. Pero yung iba nagsasabi na nga po na pag sinabing still others say that Israel means Israel is a whole who have the role of Christ's kingdom. Ibig sabihin nga po ito yung talagang nananalig sa mga nananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ay tunay na sila makakasama sa kaharian ng ating Diyos. Ito pong identity na ito na kung saan ay pinabil sa mga tao
ay hindi po mawawala yung kanilang kaligtasan, kung anumang identity nila, anumang lahi, ay magkakaroon talaga ng kung saan ay salvation. Sabi nga po, pinili lang po ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ang bansang Israel, ay naandun po na hindi na ito talaga dahil sila yung pinili nila at hindi po ito mawawala ng kabuluhan at ito talaga ay antang sa pahuli ay talagang sila yung bayang pinilo na kung saan ng ating Diyos Ama. Pero sabi, He also chose the church through Jesus Christ and He will never reject it either. So, napakahalaga at pinakikita nga po dito nala yung pananampalataya, pananalig at pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus na siya'y ating Panginoon tagapagligtas. We are belong to the kingdom of God dahil tanging si Jesus lamang po binigay ng ating Panginoon na kung saan ay sa ikaliligtas natin ng tao. Sabi nga po kasi magbubuhat siya sa iyo ng tagapagligtas. Papauwiin niya ang kasamaang lahi ng Jacob. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. So dito po ay talagang pinakikita kung paano niya pinili ng ating God, choose of nation of Israel, and He never rejected it. He also chose the church through Jesus Christ and He will never reject it either. So dito, hindi ibig sabihin nito ay ang lahat ng Hudyo o lahat ng membro ng kung saan sabi nga po ng iglesia ng ating Panginoon ay iba kabilang sa bansa na kung saan ay tumutugon sa kung saan ay sa ating Panginoon sa kasama po dito sa pamagitan lang po ng ating pananampalataya. So anumang lahi na tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay tunay na matutugunan yung kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi dito, but just because some people have rejected Christ does not mean that God stops working with them either or the church. Sabi nga po dito, sa mga tumatanggi sa kapanahunan sa ating Panginoong Hesus, na kung sa'yo talaga marami naman po ang meron pa rin po mga atheist o talagang hindi pa naniniwala. Kahit nga po sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama talagang marami pa rin po mga atheist o marami pa rin mga tao ang hindi nananalig sa ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi nga po, hindi daw po titigil ang ating Diyos Ama para po sila ay makabilang sa kung saan ay sa kabuuan na kung saan ay may karoon ng kaligtasan ang lahat ng tao. Sabi kasi, He continue to offer salvation freely to all. Kaya nga po, tayong mga tinawag ng ating Panginoon. Ang siyang tinawag na una ay andun nga po na ito yung ating function. Na kung saan kasi ang gusto nga ng ating Panginoon ay lahat ay ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. He continues to offer salvation freely. Patuloy na ibinibigay ng kaligtasan ito ng libre at andun nga po na kung saan ay gusto nga ng ating Ama na lagi tayong na kung saan ay sumasakay niya. So, yung habag at kalinga ng ating Panginoon, ang ating Diyos Ama ay makikita po natin. Still others say that sabi nga po ay pinakikita nga po na andun yung habag ng ating Panginoon, ini-offer niya ito at kaya nga siguro, ito yung sinabi ng kahulugan din ng ating Panginoong Hesus, yung bago siya umakyat sa langit, na yung Great Commission, may mga tungkulin tayo talaga na maipakilala na lubusan pa ang ating Panginoon sa lahat ng tao. Kaya po tayo ay, dahil tayo tinawag na po ng ating Panginoon, ay malaking responsibilidad po natin na tayo po ay magkaroon ng dedication at commitment sa kanyang panawagan. Na sa yung sinabi ng Great Commission sa Matthew 28, 19 and 20, na kung saan ito'y patuloy nating ipahayag. Sabi nga po ay turuan silang sumunod sa ating Panginoon. At ito'y ating duties and responsibility, na maipahayag ng lubusan sa mga tao ang kaligtasang offer na ito ng ating Panginoon. Kaya sabi niya po ay tayo ay patuloy na yung katungkulang natin iyon ay atin pong magampanan sa kapamaraanan kung paano tayo tinawag ng ating Panginoon at may tungkulin tayo na kung saan ibinibigay sa atin.
Dito po sa verse 28 hanggang 32, sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa pagkahirang, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa kanilang mga ninuno. So, ito ay kaya ang binabanggit po dito ay yung mga Israelite, mga Hudyo. Sabi po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila ay naging masuwayin ngayon, kaya kinahabagan upang sila'y kahabagan din sapagkat hinahayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. So, sa passage na ito, nagpapakita ng mga Hudyo at mga Gentile ay benefit each other. Nagkakaroon po ng benepisyo, vice versa ang Jews at Hintil o mananampalataya o hindi. Sabi nga po dito, whenever God show mercy to one group, the other shares the blessing. Kung nakikita dito na kung paano ang Diyos ating Ama ay ang kanyang mercy and grace sa isang grupo ay pinagkakaloob, meron din naman po yung grupong naman yun ay binibigyan din ng biyaya at pagpapala. Ang original na plano ng ating Panginoon, sa umpisa pa, sabi nga po ng ating Panginoon ay, sabi nga po, the original plan that Jews will be the source of God's blessing to the Gentiles. Kami nga po ang unang plano nga po ng ating Panginoon ay talagang binigay niya sa kung saan ay binigay po talaga a source of blessing to the Gentiles. Sabi po kasi tayo nga po yung habag ng Panginoon natunghayan po natin doon sa sinabi ng ating Panginoon pa sa umpisa pa lang nang tawagin na ng ating Panginoon si Abraham. Abraham pa ang kanyang pangalan sa Genesis 12. Sabi ng ating Panginoon sa kanya, tawagin sa kanya ng ating Panginoon. Kasi nga po nung panahon yun ay si Abraham ay noon ay nasa lugar ng Haran, na kung saan sinabi dito nang tawagin siya. Kung titingnan po natin pag ninilayan yung Genesis chapter 12, sabi sa kanya ng ating Panginoon verse 3, ang sa iyo magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo sumumpa ay aking susumpain sa pamagitan mo. Lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So, yun po ang biyaya ng ating Panginoon, na kung saan andun nga po yung grace niya. Sabi ko nga po nung isang nakaraan natin pagtitipon, pag sinabing grace, yung unmerited favor ng ating Panginoon, na kung magkaminsan isipan natin na hindi natin, we are not worthy to receive it, pero ang Diyos po natin dahil sa kanyang kalikasan ng pagmamahal, yung grasya niya, yung mga sovereignty niya, yun po ay talagang matutuklasan natin kung gaano ng kabuti ang ating Panginoon, yung kanyang sovereignty, yung kanyang grace, mercy, yung pagmamalas ng katauhan. Kaya nga po ay tayo napigayaan na kung saan ay pinagkaloob sa atin. Sabi nga po dito, when the Jews neglected this mission, kasi nga po, sabi nga po dito, the God original plan to the Jews will be the source of God's blessing to the Gentiles. Kasi nga po, ito nga po sa Genesis 12:13, o 12:3, ang sumumpa, ang sa iyo sumumpa ay aking susumpa sa pamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So, nakasama tayo sa biyayang ito, na kung saan ay kung sino nga po yung pagmapala, ginamit si Abraham pa pangalan niya, hindi pa naging Abraham, na kung saan ay yung pagkatawag sa kanya, kumbaga nung panahon yun, si Abraham ay nasa comfort zone, pero binigyan siya ng pagkakataon ng ating Panginoon tawagin upang gaganapin ang tungkuling ito. At natin nga po sa kasaysayan, makita po natin kung babalikan natin, ito yung encounter sa kanya ng ating Panginoon. Namit niya ang ating Panginoon, ni Abraham, ng panahon yun, na kung saan ay sa pamagitan ng burning bush. So yun po, yung nagliliyab na puno. At dito ipinahayag sa kanya ng ating Panginoon ang salitang ito. Kaya po tayo na ambunan na pagpala na sa kasabi kasi niya dito, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. So, when the Jews neglected this mission, God blessed the Gentile anyway through the Jewish Messiah. Kaya nga po ito yun. Yung
pong ibang mga Hudyo ay talagang hindi ginampanan ng misyon na ito ng ating Panginoon sa kanila. Kaya nga pinagpala ng ating Panginoon tayong mga hintil para po ngayon, sabi nga po ay tayo po ang makagawa din po ng atas ng ating Panginoon na siya ay makikilala ng buong libutan. Ano po, tayo mga hintil ay kung sa ikinabit sa kanya na ngayon ay tunay na tayo nagiging kagamit-gamit. Ang kinim po natin yun dahil tayo po ay nagninilay ng salita niya. Ano po, sabi nga po dito, ang ating Panginoon is still maintain His love for the Jews because of the promises to Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi nawawala naman yun. Mahal pa rin ang ating Panginoon. Ang natatangi sa kanyang puso, ang kanyang lahing ito, kahit kung saan ay tayo nga po'y pinagpala, tayo ay ginamit ng ating Panginoon para mahayag pa sa ibang mga bahay, mga lahi ang pagmamahal na ito ng ating Panginoon. Pero hindi po nawawala yung pangako, yung pagmamahal na ito ng ating Panginoon, pagtatangi ng ating Diyos Ama sa mga Hudyo, dahil nga po sa pangakong ito ng ating Panginoon sa lahi ni Abraham, tumaloy kay Isaac at kay Jacob, at nandun nga po sa pamagitan ni Jacob yung kanyang mga 12 anak, na kung saan yung 12 patriarchs, 12 anak ni Jacob, na kung saan sila nga po yung bayang pinili ng ating Panginoon. Pero sabi nga po dito, but someday, the faithful Jews will share God's mercy. Sa ngayon po, meron na din nga po, kung saan marami na din pong Hudyo, yung mga naboborn again, na kung saan ay meron pa nga po silang nakikita po natin na namimit po natin kung tayo ay familiar sa mga yung mga Hudyo po, kasi meron po silang yung nakalimutan ko na yung awitin noon na kung saan ay talaga meron sila din pong meron naman po na born again na din talaga yung mga Hudyo, at andun nga po na kung saan ay nakalimutan ko na yung awitin na kanila pong nung una ako maging Christian sa Hong Kong ay favorite ko yung kanta na kung saan ay pinaawit nyo sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, but someday the faithful Jews will share God's mercy, and God's plans will not be thwarted. He will, sabi nga po dito, share God's mercy and God's plan not to be thwarted. Mercy on them all. Sabi nga, we will have a mercy sa mga lahat, for a beautiful picture of Jews and Gentiles experiencing this great blessing, na kung saan ay mararanasan at tayo nakakaranas na po sa kapanahunan. Yung mercy and grace na kung saan ay, sabi nga po, mabuting beautiful picture, Jews and Gentiles experiencing rich blessing from the Lord. Na kung saan ito po ay isang pangako na kung saan ipinakikita sa atin ng banal na kasulatan, sa ating pagninilay, sa ating pag-meditate, na kung saan ang Diyos po natin ay kung saan ay tunay na siya po din mismo ang nag-i-intervene. Dahil sabi nga po dito sa verse 32, sapagkat sabi po dito, gayon din naman sila'y naging masuway ngayon, gayon di kinahabagan upay sila'y kahabagan din. Na kung saan ay kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Ito nga po yung mga tao na kung saan malayo sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga dito sa verse 32, hinayaan na ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. At yun nga po sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, na kung saan ay sa matagal na panahon, sinugo ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Jesus, at ipinadama niya yung habag niya yon sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Bagamat sabi nga po dito, ang Diyos ay nahahabag sa lahat. So walang pinipili sa pagkakataong ito ang ating Panginoon. Gusto niya lahat ng tao ay tunay na magkaroon ng kaligtasan, at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Bagamat marami pa nga po sa panahong ito na marami na pong senyales sa iba't ibang pagkakataon, yung mga angkinin natin na sa panahong ito yung nagaganap sa kapaligiran natin, yung unos na yan na walang tigil, yung pagbaha sa iba't ibang lugar. Nakita po natin sunod-sunod ang mga pangyayari sa Texas, diyan nga po sa Korea meron din po, at ngayon dito po sa atin ay tunay na pinakikita na nga po na ito po yung sign of the end times. Pero dapat tayo ay may ginagawa
Sa ganitong pagkakataon, huwag tayong maging complacent na tayo po ay ligtas na, kundi patuloy na tayo magsumikap na yung ang hayaan ng, na kung saan itong nais ng ating Panginoon ay yun ay yung kahabagang yun ay kung saan ay inaalipin ng mga kasalanan ng mga tao ay yung habag ng ating Panginoon sa lahat ng tao ay maipadama din po natin sa ating kapwa. Ano po? Ngayon po sa akin nga po kung pag-meditate po natin, ano po, yung nahahabag ang Diyos sa lahat. Dahil tayo po ay nakatanggap na ng kahabagang ito, ano naman po ang magiging counterpart natin sa ating Diyos para yung habag na yun ay madama sa lahat ng panahon, sa lahat ng tao na gusto ng ating Panginoon ay lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Sa ngayon po, sa tunay nga po na maraming nape-persecute po tayo po ay nakita po natin yung latest na event na kung saan ay nagaganap sa India, na kung saan ay marami ang nape-persecute na Kristiyano na talagang sabi nga po ay sila po ay kahit pinapasok sa loob ng mga bahay-bahay, pero kahit mga bata ay talagang pag-alam ng mga tao, ng mga hindi mananampalataya ay talagang hindi nila ginirespeto, talagang kahit bata ay talagang pinapatay nila. So dito po talagang makikita po natin na kung saan ang diablo ay talagang nagdo-double time siyang gumilos at gumawa, pero salamat sa Diyos. Kung nagdo-double time siya, tayo din naman po ay hindi nagpapabaya. At ito ipagpapatuloy natin na ibalik ito sa ating Panginoon na habag siya sa lahat. Tayo naman ay ipagpatuloy natin yung mga tungkuling nakaatas sa ating lahat. Ano po? Danoy nga po na sabi nga po ay yung pagmamatigas na yun ng bayang Israel ay sa mga Hudyo ay pansamantala lamang. Hindi panghabang panahon. Sabi nga po ito'y tumatagal lamang hanggang makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng mga hintil. At tayo po ay tayo magpatuloy bilang isang gentle na iupong sa ating Panginoon. Binigyan tayo ng mercy and grace ng ating Panginoon. Huwag natin sarilin itong ikaligtasan na meron tayo. Kaya nga po, yun nga pong tungkulin na yun na iniatas sa bawat isa. Kagaya ko nga po, ako'y tinawag ng ating Panginoon. Hindi sa malaapat na sulok na iglesia, kundi andun nga po lagi ko pong itinetestify, lagi ko pong inuulit-ulit. Ako po itinawag niya. Nung una, hindi ko po alam ito. Pero as sa time goes on, ako'y kanyang nakikipagniig sa kanya, ay tunay na naunawaan ko kung ano nga po yung calling niya sa akin. Na kung saan ako tinawag niya para ipahayag sa mga taong walang pagkakilala sa kanya ang aking tungkulin. Kaya ginaginam ko yun na ako ngayon nagdi-disciple na dati talagang wala silang relasyon. Pero andun nga po, dahil nag-Bible study na, so nagdi-disciple na po ako sa kanila. Hindi nga po sila ganun kadami, pero yun ang panawagan sa akin, sa aking Panginoon. Yung gusto niya na lahat ng tao ay makarinig ng mabuting balita. Sabi nga ng ating Panginoon ay paano yung mga tao na kung saan sa aking sarili na gusto niyang tawagin, ipadama yung mercy and grace niya sa mga tao nga po na nasa lugar na kung saan ay walang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Isa lamang po sa kung saan ay nagiging na-appreciate ko naman po na kung saan ay doon sa ilan yun na akin nababahaginan, sila po nadadama nila sa kaluwalhatian ay sa Diyos lamang. Ano po? Kaya nga po minsan, ako po ay hinahawakan ko nga po yung aking bina-Bible study. Ito po sila sa kapanahon na sila po ay mga barangay official. Sila po ay mga konsehal ng barangay. At andun nga po na talagang tinututukan ko for several years na. Pero kahit gaano kadal, sabi nga ng ating Panginoon, anak, huwag kang magmadali, basta magpatuloy ka lamang. At yun po, minsan nga po sa aking ang ginagawa ko ay talagang kung kailan duty yung konsehal na yun, doon ko siya pupuntahan. Kaya minsan kahit ilang beses ako magpabalik-balik sa lugar na yun, sa barangay na yun, dahil merong isang kaluluwa na gusto kong pagbahaginan. Kaya minsan nung kami nagninilay, nung nagsisharing nung aking isang dinidisciple, sabi ko nga kay Konsehal Nieves pag tayo kasi nagkakakwentuhan siguro sila, sabi nga daw niya, di ba masarap mag-Bible study? Masarap na kung saan ay maganda at natututo tayo pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi daw nung oo nga. So para sa akin na kung saan ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, kahit sila isa-isa,
ay talagang yun yung isang compliment na kung saan inipagpapasalamat naman ko sa ating Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat. Meron po naman pala silang nauunawaan at napipil mo na kung saan ipag nagbabahagi ka sa kanila. Ngayon ay ando na nga yung sila mataimtim ng nakikinig na kung saan ay pagka minsan nga lang po hindi sila nakakadalo sa pag-Sunday na pinupuntahan ko dahil nga po sila yung mga konsehal ng barangay. May mga pagkakataon yung mga activities, yung paglilinis ng mga barangay ay natataon sa linggo. Pero kailangan po nating maging matyaga sa kanila kung paano ang ating Panginoon ay naging matyaga sa atin. At kasama po naman yun sa pagkatawag sa atin. Di ba sabi ni Pablo sa Galatia, kasama sa pagkatawag sa atin ang pagtitiis. Kaya yun po, isang bibiyaya na kung saan tayo sa panahong ito ay andun nga po na yung kahabagan ng Diyos sa atin ay naranasan po natin. Nasa kasama tayo sa habag ng Diyos sa lahat. Kaya nga yung sa pagpabigay natin, ipagpapalaganap ng mabuting balita sa ay huwag po tayo maging komplekso at patuloy maging dedicated tayo, patuloy na gawin natin ito ng buong puso. At tayo naman sa ganito na tayo tinawag. Ito naman po sa ginagawa natin ito, ano po na tayo sa ganitong oras at panahon. Ito naman po ay pagpapalakasan natin at patuloy na tayo sa pagninilay po natin ito ng salita ng ating Panginoon. Nandun naman tayo, binibigyan tayo ng talino, ng lakas, ng empowerment ng Holy Spirit kasi napagninilayan po natin ang salita niya. Kaya nga po, sabi nga po, ito ay we are living by grace ng ating Panginoon, unmerited favor na kung sa'y patuloy nating nararanasan. Kaya nga po, sa akin pong paglingkod, ako po ay talagang, sabi ko nga po, hindi pagsasawaan. Sa pag-oras at panahong ito, sa ganitong sitwasyon, ay isang bagay na kung saan ay patuloy na lalo pang nagiging mainit. Nasabay ko nga, habang umiidad sa edad at andun nga po na kung saan ay umiidad sa spiritual ay parang sinasabi ko nga, parang nakikita ko nga sarili ko na parang kulang at kulang pa yung aking ginagawa sa ating Panginoon. Kung paano nakakatanggap ng mercy and favor sa ating Diyos, ay dapat matumbasan natin kung ano yung makakalugod sa ating Panginoon sa paggamit sa atin sa Kanya. At andun nga po mga kapatid, sa ating pong pagtatawag, isa pa sa nakikita ko dito ay lalo tayo magpakumbaba. Huwag natin ipagmalaki, huwag tayo magmalaki. Kung saan huwag makitaan tayo na tayo nagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Bagkos ang makita po sa atin ay lalo tayo nagpapakumbaba habang natututo tayo, habang ang salita niya ating napagninilayan, ay lalo naman tayo magpakumbaba. Makita po sa atin na talagang tayo ay may Kristo sa puso sa pamamagitan ng ating mga ginagawa at sa ating mga salita. Kasi nga po, yun nga ating napag-aisap sa mga bagay na nakita ko nga po dito ay sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, maging born again po tayo. Kasi nga po sabi nga, sa bibig natin, kung ano yung laman ng puso natin, kagaya ng pagnilayan natin nung nakaraan, ay doon makikita, ay lumalabas sa ating mga labi. Kaya po, gaano po ba tayo nagiging nakakasunod tayo sa gusto sa atin ng ating Panginoon? Kaya nga, yung inside and out, mula sa puso natin hanggang sa panlabas nating pagkilos, makita sa atin na tanay ang Panginoon ay naandyan sa buhay po natin at nagagampanan natin yung tungkulin na ibinigay sa atin. Bawat isa, binigyan tayo ng tungkulin ng ating Panginoon at ito'y hindi magkakapareho. Magkakaiba siya na kung saan iisang Diyos ang ating mapaglilingkuran. Kaya po, sa panahong ito, we are blessed. Dahil andun nga po, sabi nga God plans will not, sabi nga po, God's plan will not be thwarted is well. Kaya nga po, hindi mapabaloktot. Ang kanyang habag ay para sa lahat. Have mercy on them all. Sabi nga po ito na magandang larawan ng mga Hudyo at mga Hintil ay nakakaranas ng mayamang biyaya ng ating Panginoon. Kasi po, kung babasahin nga po natin yung kabuuan, pinakita din po dito sa akin yung kabuuan ng Isaiah chapter 60. Yung kabuuan po noon, ay yun po yung isang makita po natin. Hintil man at Hudyo ay andun ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ipinakikita ngayon at sa mga susunod na panahon. Kaya tayo po ay pagkakataong ito'y magpatuloy ng pagninilay ng salita niya. Parang sabi ko nga po, nang ako'y nagninilay kagabi,
medyo na-late lang na ilang minuto sa pagbangon pero salamat siya din po yung gumising sa akin. Ay itong kabuuan ng chapter 11 ano po, maraming bagay na ipinakita sa akin ng ating Panginoon. Kasi nga po parang itong kabuuan ng chapter 11 ay pero kaunti na lang naman pala ang matitira ano. Ay halos ay kasi nung last time ay ito din po yung sa 32 sa 32 sa chapter 13 do sa huling chapter na last mid ay ako din po ang nagbahagi. Kaya sa aking personal, marami pong itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Ano po, sa bawat pag-aaral po natin, may kanya-kanya pang mga bahagi na salita niya na nangungusap sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, alam niyo po pag tayo nagbabahagi ng salita sa aking karanasan at sa bawat verses, may pangungusap po sa bawat isa sa atin, sa ating personal ang ating Panginoon. At dito po binibigyan tayo ng wisdom ng ating Diyos kung paano natin siya masusunod, kung ano yung naisin niya, kung paano nga po tayo bilang isang Kristiyano ay hinuhubog niya sa kapamaraan ng gusto niya sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya po dito makikita po natin yung spiritual na status natin. Ano po? Ay makikita at malilimi natin. Ito po'y tumataas habang tayo po ay nagninilay ng kanyang salita. Sabi ko nga po, sa bawat salita ng ating Panginoon ay andun ang empowerment ng Holy Spirit. Ano po? Na kung saan hindi naman po ito para tayo magmalaki, kundi lalo tayo magpakumbaba. Dahil dito po natin nakikita yung kahabagan ng ating Panginoon na natatanggap natin ay yung kung paano natin na pagninilayan ng bawat isa sa atin. Kung saan sa ating mga at yun po makita po talaga sa atin. Huwag po yung kung saan ay, andun na kung saan ay ipagmalaki natin ito, kundi lalo tayo magpakumbaba sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na atin na pagninilayan. Ay dito natin makita na lalo tayo maging humble sa salita at sa gawa. Ano? Dito po ay talaga nasusupil yung ating innermost being pag tayo nangungusap sa atin ng ating Panginoon. Kaya patuloy po ang nakikita ko nga po dito. Ano? Habang tayo natututo, huwag tayong magmataas. Kagaya nga po na illustration dito ay yung puno ng kawayan, na habang siya tumataas, pero pag dumadaloy ang hangin, bumababa siya. Binababa niya yung kanyang mga sanga at gayon po, gayon din po tayo. Habang marami po tayong nauunawa at natututunan sa salita ng ating Panginoon, lalo naman po tayong magpakumbaba sa salita, sa gawa, sa iniisip, ay andun po makita sa atin ng ating Ama. Dahil higit sa lahat, ang Diyos ang makakakita nito. Bago pa makita ng ating kapwa, lalo higit, unang-una, ay makikita tayo ng ating Panginoon. Kung saan ay masasabi niya, nahuhubog ko na ang anak kong ito, na nananam na niya, nakalalaman na niya, nakikita niya kapangyarihan ng salita ko sa kanyang buhay. Kaya po yun po, patuloy nga po mga kapatid, sa lahat ng ating panahon, ang Diyos ay nahahabag sa lahat. Kaya yung kahabag ngayon na ating Panginoon, gawin naman natin kung ano yung kalooban ng ating Panginoon sa bawat buhay natin. Ng tungkulin natin, gampanan po, ng buong lakas, buong katatagan, na andun nga po na kung saan ay buong lakas, buong katatagan, at may yung pagmamahal, po, sa ating Panginoon, ay ginagampanan po natin ang bawat tungkulin po natin, po. Kaya po ngayon, sa panahong ito, salamat sa Diyos, medyo payapa na po ngayon, wala nang ulan at nawa, magpatuloy na po ito sa kahit sa ibang lugar, po, dito po sa lugar namin, pero kahapon po, halos maghapon, ang lakas ng ulan. Pabugso-bugsong hangin, pero salamat sa paumagang ito ay wala na po, na kung saan ay parang payapa na sa sandaling ito. Nawa po ito'y magpatuloy na at tunay nakakahabag naman yung mga tao na kung saan ay nasa ilalim pa ng tubig. Kaya salamat sa ating Panginoon sa kabila ng mga unos na ito. Patuloy at sa mga bagay. Ito yung isang na-appreciate ko, na sa ngayon, hindi nga ka makalabas dahil nga sa sitwasyon, pero napagninilayan naman natin ang salita ng ating Diyos, sa akin personal. Tunay na ibibigay ng pagkakataon na patuloy siyang makilala at mangganap sa pamagitan ng pagninilay ng ganito ng kanyang salita. Kaya pupurihin po ang ating Panginoon sa kanyang patuloy na pangungusap sa atin at nawa magkaroon po tayo na patuloy na matuklasan natin ang hiwaga ng ating Panginoon. Yung hiwagang iyon ay sabi nga po ay sa Deuteronomy 28:28,
Yung hiwagang yun ay pinakikita sa atin, bawat sa isa sa atin, kung tayo ay patuloy natin itong hahanapin at matutuklasan sa pamamagitan ng kapangyarihan. So through the empowerment of the Holy Spirit ay pinakikita sa atin. Binibigyan po tayo ng liwanag ng ating Panginoon sa kanyang salita. Kaya pupurihin po ating Diyos, tayo manalangin. Ama namin nasa langit, pinupuri ka po namin, tinadakila. Patuloy na ikaw po'y aming tinataas sa aming mga puso. Patuloy na itinataas ka sa aming mga buhay, O God. Sa bawat isa sa amin, O God, tunay na ikaw po ay nangungusap at nawa, O God, kung paano ka nangungusap sa akin. Lahat po na iyong mga tinawag ay mangungusap ka po din, O God. Manatili lang po sa amin, O God. Ang gusto mo, O God, ay ang kami magpakumbaba sa salita, sa gawa namin. Kaming humble lagi, Panginoon, huwag kaming magmalaki dahil wala kami maipagmamalaki, kundi ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya po, Ama, salamat. Pagpalain mo po mga kapatid ko dito, naroon sa Panginoon, ang pamilya ng aking kapatid, Sister Annalyn, Panginoon, sa kanya pong pagpapagal para sa iyo, sa kanyang mga anak, kanyang asawa na sa panahong ito, God, sila po ay kinakailangan sa kanyang tukuli, kinagampanan. Kailangan po ang divine protection po sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak buhay, sa kanyang mga anak na nagsisila kay Panginoon. Patuloy na mag-iimpluwensya siya sa kanyang mga anak upang mapaggampanan niya ang tungkulin na maakay ang kanyang anak sa iyong paanan, O Diyos. Salamat sa biyaya ng kanyang kanya pong mga business pa na kanyang nagagampanan, nakakatulong sa kanyang sambayan at patuloy na i-bless mo po siya sa lahat ng aspeto ng buhay niya, Panginoon. Yan din po ang kapatid namin, Sister Beverly, Panginoon. Ano ang pinagdadaanan niya sa kapanahunan, Lord, comfort her, padama mo yung buhay kan Diyos sa kanya. Patuloy na ikaw po yung kalakasan, kapangyarihan mula sa iyo, Holy Spirit, ay balot po sa kapatid namin ito, O God. Marami siyang gampanin, Panginoon, bilang asawa, anak, mga ministry niya, na kung saan, Holy Spirit, tunay na ikaw po ang Diyos na patuloy na magbigay siya ng patuloy na yung pong anointing na mula sa ibalot mo po sa kanya. Hayaan mo pa yung mapagpala mong kamay, Panginoon, ay sumakanya lagi, Panginoon, sa bawat hakbang na kung saan ay mula sa iyo, God, ay ikaw nga po ang mapapatnubay at gagabay. Lord, salamat sa buhay po ni Ate Selena, Panginoon. Niloob mo na mamit ko po siya personally na kami magkasama-sama. At salamat sa biyayang pinagkaloob mo sa kanya sa hanap buhay na meron po siya. Salamat sa mabait na employer, Panginoon. At sa kabila ng kanya po, O Diyos, ay naandun nga po, nakakaliig ka po namin sa nakakasama. Sa kabila ng siya po ay mayroong pinaglilingkurang mga amo, Panginoon. Gamitin mo rin po siya, O God, sa kanyang amo na makita na siya mayroong Kristo sa puso, Panginoon. Bless mo po yung kanyang sambahayan, nakatuloy, O God, na kaya siya naroon ay para sa kanila. Patuloy na bigyan mo siya ng comfort, ng peace, Panginoon, nakatataga sa kanyang buhay, spiritual, physical, O God, sa ngalan po na Panginoong Jesus, O God. Panginoon, salamat sa buhay po ni Ma'am Annalisa, Panginoon. Patuloy nga po, O God, na sa kanyang pagpapagal, sa kanyang po pakikipagniig sa iyo, ikaw po ang magbapala sa kanyang buhay, Panginoon. Patuloy nga po palalakasin mo siya, physical, spiritual, Panginoon. Ano mang deepest need, mga hinihingi sa iyo, Panginoon, pangangailangan, spiritual, physical, financial, Lord, meet her need according to your glorious riches, O God. Sa pamangalap po na ang Panginoong Jesus, O God. Maraming salamat po sa buhay po ng iba naming kapatid, Sister Andrea, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang magpapala, O God. Ating kapatid na si Sister Billie Jean, O God. At sa ikaw po ang kapatuloy na sasama sa kanya, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang mga kapatid namin na kung saan hindi ko nabanggit na kung saan naandito sa platform na ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy namin inaasahan ng courage, yung determination, Panginoon. Patuloy namin marinasan mula sa iyo, God. At ikaw nga po ang Diyos na kung saan kung wala ka ay wala po kaming magagawa. Kaya patuloy mo kaming samahan, Holy Spirit. Empower us, build us, O God, Holy Spirit, to serve you, to serve the Lord, Panginoon. At i-design mo po kami. At ito po naman talaga yung design mo sa amin. Kami nga po ay upang maging mabunga, mag-multiply, Panginoon, at makonquer namin at maging mabuting leader kami na tagapanguna sa bawat lugar na kung saan iniaatas mo, ibinibigay mo sa amin, O God. Lord, patuloy na mo kami, Panginoon, na balutin ng iyong kapangyarihan at banal na dugo, O Lord of Jesus, upang yung fresh anointing, ipatuloy na kung saan ay maranasan po namin, O God. Patuloy na bigyan mo kami ng pangunawa, understanding heart that lead to serve you, O God. As we always fall to Panginoon,
we apply the blood of Jesus over our life, our family, at sa mga ministry na meron po kami, O God. Yung aming survival ay maging success, at yung success na po namin ay maging significant, at nun naman po ay magiging iwanan, maiiwan naming pamana kung naandun nga po kami ay patuloy na nakikipagniig sa iyo, O God. Magkaroon po kami ng impact sa buhay namin, gamitin sa ikabubuti ng aming kapwa at sa ibibigay naman ng kaluwalhatian sa iyo, Ama. Sa iyong papuri pagsamba, O Diyos, sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you po, Ma'am Annalyn. Back to you po.